Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nangyari po na hearing po sa Senado. Mga kabayan. Katulad po nitong ni Representative Tiangco, mga tambay. Dahil po nung nakarang hearing po nila sa Kongreso ay hindi po ito pinagsasalita, mga tambay, at binabara at hinaharang po ang kanyang mga pasabog doon, mga kababayan. Lalo-lalo po yung sinasabing hawak niyang USB, mga kababayan. Pero dito po sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ay nakapagsalita po siya at dito niya po binunyag ang sinasabi pong ginawang sabwatan, lalong-lalo po sa ating kaperahan, mga tambay. Ang tinatawag po nilang insertion, mga tambay. Ang budget insertion po na ginagawa po nila sa House of Representative, mga katambay. Lalo-lalo po pagdating na po sa BICAM, nakasama po ang Senado, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Dito po mga pinasabog po at sinabi ni Representative Tiangco. Sir, ano ang detalye ng mga inihayagan ni Congressman Toby Tiangco ukol sa budget insertion sa BICAM? Bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto, partikular na sa flood control project, ang isiningit sa Bicameral Conference Committee o BICAM, o maging sa mga small BICAM na siyang kung saan na pinag-uusapan at pinagkakasunduan niya ang mga pagkakaiba sa bersyon ng Senado at House of Representatives para sa proposed national budget. Sa pambihirang pagkakataon, dumalo ang isang kongresista sa pagdinig ng Senado, partikular na dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dumalo si Navotas Lone District Representative Toby Tiangco dahil hindi siya pinapayagan magsalita sa Kamara. Kapwa nagkasundo si Congressman Tiangco at Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, chairperson ng komite na dati ring kongresista, na sa kabila ng kanilang budget debates ay 4 na tao lang ang nagdedesisyon sa huli kung ano ang magiging panukalang pondo. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung miyembro ng small committee na binabanggit ninyo? Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldico, tapos senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader of the 19th Congress, and minority leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung vice chair ng appropriations? Senior vice chair si Congresswoman Stella Luzquimbo po. Sino po yung majority leader? Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority leader? Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Kinwestiyon naman ni Senador Erwin Tulfo ang ilang proseso at termino sa anomalya sa flood control projects sangkot ng mga kongresista. Kinumpirma ni Representative Tiangco ang umano'y parking fee kung saan nakikiusap sa District Congressman na malagyan ng proyekto at pumapayag naman dito ang kongresista. Habang ang sagasa naman ay wala anyang magagawa ang kongresista kundi tanggapin ang proyekto sa ayaw o gusto. Bukod sa mga congressman, sinabi rin ni Tiangco na may mga proyekto ang mga party list na lumagpas sa limitasyon ng halaga ng kanilang proyekto. Anya, may limit lang na ang mga ito mula 100 hanggang 150 million pesos na halaga ng proyekto, pero may party list na nakakuha ng umaabot sa hanggang 20 billion pesos. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2 point. Grabe na mga tambay, no? Ganyan po kasystematic ang korupsyon, mga kabayan. Pinasabog na po ito ni Toby Tiangco, mga tambay. Pero mas mainam po dito po sa Blue Ribbon Committee. 5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong nakita. 17, ganyan. Di ba? From 2, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under BICAM, is si Congressman Saldico, na 13 billion. Grabe, no? Kinumpirma rin ni Senador Erwin Tulfo na mayroon siyang listahan ng mga kongresista na nasasangkot umano sa mga anomalya sa flood control projects. Isusubmit niya ito sa Blue Ribbon Committee.
Sinabi naman ng nakababatang Tulfo sa Senado na mas maganda na pangalanan ng mga sangkot sa anomalya at hindi puro mga taga DPWH at mga contractors lamang. Yan, pinangalanan na naman po di ba? At sana rin si Congressman Toby, nagpapangalan po siya ganun din po ang mag-asawang Diskaya, nagpangalan na po ng mga sangkot po. At syempre yung nangungumisyon sa kanila, mga kabayan. Yan naman po lagi natin sinasabi magmula po nung umpisa na pumutok po yan. Ang talaga po na may involvement po dyan ay hindi lang po ang mga contractors at DPWH, politiko, lalong-lalo po ang mga representative po ng mga distrito na sila po ang nagdadala ng pera sa mga proyekto po ng kanilang mga distrito umano. Yan po, sumabog na po yan. At yan po, yung sinasabi po na may control, lalo-lalo po ang pera ng Pilipinas na sinasabi po mismo ng Vice President na kontrolado po nila, lalo-lalo po ang Speaker at si Saldico ayon sa Vice President, lalo-lalo po nung 19 Congress. Di ba? Dahil pumutok po yan, lalo-lalo po, di ba? Yung Speaker, si Saldico, pinangalanan, si Stella Kimbo. Alam po natin, naging nasa hot seat po yan. Lalo-lalo po nung 19 Congress, grabe po ang kayamanan niyan at mga luxurious niyan. Si Stella Kimbo, hindi po ba? At lalong-lalo po yan, sila, yan, di ba? Yung mga sikat no, sila Abante. Di ba? Congressman na nanalo pa dahil sa Comelec yata. Ibang klase po yan. At napakarami pong proyekto na flood control ang mga kongresista. Kaya napakarami pong magnanakaw at mga demonyong politiko po na talaga nagpaagahaman po sa pera umano, mga kababayan. Ayan po, pinangalanan po ni Representative Toby Tiangco. Yan, sila Saldico. Siyempre, kasama na po speaker dyan dahil siya po ang head dyan. At si Stella Kimbo, si Manix Delipe, at si Nonoy Libanan, mga tambay. Sila po ang talagang grabe po nilang kontrolin, systematic, at siyempre pati po ang mga party list ay pinangalanan din po yan nung mga nakaraan, di ba? Una-una yung party list po ng nila Saldico, di ba? Na talagang grabe po, ilang bilyon ang nailalagay sa kanilang pondo. Hindi bababa sa 13 billion. At ganun din po yung party list po ng kanyang pamangkin, mga babayan, ay nilalagyan din po ng napakalaking bilyon yung BHW, I think, party list. At marami pang party list na nabanggit din po itong Diskaya, mga kababayan, na nangungumisyon sa kanila. At siyempre, nilalagyan po ng House of Representative ang mga kaalyado nilang mga party list. Di lalo-lalo po nga, yung lagi natin sinasabi, di hamak naman po kung gaano kalaki ang party list ng speaker na pinangungunahan po ng kanyang pamilya na mga representative po doon. Hindi po ba ang tingog party list? Kung yung Ako Bicol party list, 13 billion. Gaano kalaki po ang sa tingog, mga kabayan? Sinabi na po yan ng Vice President na ang pera po ng taong bayan ay inilalagay lang po ng napakalaki sa mga party list. Tama po lahat ang sinabi ng Vice President sa mga politiko na ito. Kaya nga po siya ang pinipilit pong pabagsakin para po mailihis ang kanila pong systematic na korupsyon sa mahigit 3 taon, mga kababayan. Kaya lang po, nakakalungkot lang po, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Bakit po? Ngayon po ay nabubunyag na po sila, lalong-lalo po sa Senado, lalo-lalo po rito sa Blue Ribbon Committee, sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Ang nakakalungkot lang po, mga tambay, nadadagdagan na po at napakarami na pong nabubunyag na mga politiko, mga kabayan, ang nagiging investigasyon po ni Senator Marcoleta. Ang isa pong hindi maganda, mga kabayan, alam naman po natin, ito po, di po ba umugong na po at talagang nagkaroon na po ng balasahan dyan sa Senado. At uupo na po at papalitan na po nila si Chis Escudero. Ang uupo po, yung sinatawag po na si Iskul Bukol, mga tambay, ang matandang senador na si Tito Soto
mga kabayan. At alam naman po natin na pinupolitika rin po nila ang Blue Ribbon Committee sa hawak po sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Titingnan po natin itong nangyayari pong magandang investigasyon ay mapapalitan po nila diyan. Wag naman sana si Senator Marcoleta sa pagiging Blue Ribbon Committee. Dahil alam naman po natin na politika rin po ang nangyayari po diyan sa Senado. Matinding politika rin po dahil po nahahawakan po umano ng Malacanang. Hindi kaya mga kababayan dahil alam po natin ang gagawa't gagawa po ng paraan sila umano. Gagawa po ng paraan yan dahil po sa ginangyayari systematic pong ganito na napakarami po nabubunyag katulad po ng binunyag ngayon. Kanina ang binunyag ni Representative Toby Tiangco, yung binubunyag po nila na talagang systematic na korupsyon sa 3 taon, lalo-lalo noong 19 Congress. Yan po ay pinipirmahan ng Pangulo at napakadali po na mag-file o talagang litisin para sa impeachment ng isang Pangulo sa ganito pong nangyayari sa gobyerno na puro pera ang issue dahil napakarami pong pera ng issue ng korupsyon sa kanya na siya po ang may accountability sa lahat ng nangyayari dahil siya po ang commander-in-chief. Kaya nakakalungkot po, mga kabayan. Politika, mga kabayan, ang ginagawa po nila. Hindi po yung sinasabing sugpuin ang korupsyon, ang mangyayari dyan, pagka minalas-malas ang Pilipino, dahil nabubunyag na po sila, ay protektahan pa ang mga politiko. Kaya ang Pilipinas, basurahan sa bandang huli, basurahan tayo mga kabayan dahil sila po ang kumukontrol sa atin, lalong-lalo po sa ating kaperahan. Ang nakakalungkot lang po, sa dami na po na natutuklasan natin, ay wala pa rin po natutuklasan ang ating mga men in uniform. Nakakalungkot. Sa dami po ng nagpapasabog at nagpapahayag ng korupsyon, sa ang ating mga men in uniform ay nananatili pong walang naririnig. Mga bingi, bulag, pipi, mga kabayan. Nakakalungkot lang po. Nakakalungkot. Wala pa rin po tayo naririnig sa kanila. Okay na okay pa po ang sitwasyon ng korupsyon sa ating bansa. Tanggap na tanggap po nila ang systematic na korupsyon ng men in uniform sa ating bansa. Nakapagtataka. Samantalang panahon ni Erap, pumutok ang issue sa weteng, hindi pa taxpayer, hindi tax money, mga tambay, pero napakarami na pong nag-react at in-impeach po nila si Estrada. Samantala ngayon, pinag-uusapan ay trilyon-trilyon, daan-daang bilyon, wala pong nagre-react at kailangan pa yatang protektahan ang hari ng sablay, mga kababayan. Unbelievable. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po mga kabayan. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. Maraming salamat po. At syempre po, maraming salamat po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po kila Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, Sharpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay. Magkaisa po tayo na magdasal at manalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, na sila po'y mailayo sa kapahamakan, ang Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, na sana po'y madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan.
At muli po mga tambay, tayo rin po yung magdasal na maingatan po ating sambahayanan, buong sambahayanan at ang ating po mga sarili ay maingatan din po. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.